Nagana si Kyrie dito sa Game 3 mga idol. Pagkalampas niya sa pick, nakadikit pa rin si Holiday sa kanya although nasa Gedli na lang to. Sabay ganyan ngang nag-midrange pull-up siya. Ito yung mga same shots noong Games 1 and 2 na hindi pumapasok. Pero like we said, maganda nga ang laro ni Kyrie ngayon. Kayang-kaya niya naman talaga ipasok to At ayan, 93-92 na po ang score mga idol. Ngayong fourth quarter din, lumamang pa ang Boston for as high as 21 points at nailapit na nga yan ang Dallas sa isa ngayon. Now para sa akin, questionable tong ginawa ni Coach Kidd na pagsalta kay Tim Hardaway Jr. late in the game. Although wala na nga si Luka rin sa laro na ito at graduate na siya. Kaya rin siguro siya ang nilagay dyan kasi offensive threat din siya kahit na bokya naman siya this game. Wala na rin to sa rotation mga idol at bihira na nga lang pinalalaro. Kaya instead of Derek Jones Jr., siya yung binabad ngayong game 3. Napaswitch naman si Josh Green dito kay Tatum. So kita nyo mga idol, mga bench ang sinasalta ni Coach Kidd ngayon kasi nga short-handed na sila Wala ngang Luka at mas pinaburan si Tim Hardaway Jr. At tulad dun sa kanina kay Kyrie, nalampasan din ni Tatum to, leaving si Tim Hardaway Jr. na siyang tatapat at sasalubong kay JT. Medyo defensive laps din to kay Kyrie mga idol. Makikita nyo siyang sisilip dyan kay Brown, pero wala siyang ginawa talaga. Hinayaan lang niya na pwersahan siya ni Brown at ayan tuloy. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Now ito ay textbook example din mga idol kung paano mambasag ng depensa ang Celtics sa kanilang kalaban. Unang-una, tao ni Washington itong si JT. Tapos tao ni Lively itong si Horford. Kaya natin sila minention kasi makikita natin yung kind of defense na ginagawa nga po ng Dallas. In which, ayan, nag-uusap na sina PJ at Lively na mag-switch silang dalawa ng tao. Kaya easily kita nyo naman na si Lively na ang man ni Tatum dyan. At since may isa na namang screen, napatapat si Lively rito kay White. Kung Dallas to mga idol, tapos ganito ngang center ang tatao sa guard, malamang ISO na to sa kanila. Although may isa pang mismatch dito kina Tatum pati Josh Green. Although hindi gaanong mismatch pero mas maliit pa rin si Green sa kanya. Like pwede rin silang pumunta dyan at mag-ISO rin po si Tatum. Yun probably ang iniisip ng Mavericks kaya si PJ andyan at minaman-mana na rin to. Dahil sa ganong thinking nga rin po ng Dallas, iniswing na lang ng Boston to sa may maluwag na depensa in Horford. Pero kita nyo na si Tatum patuloy pa rin ang pag-seal dyan kay Green at pwede siyang pasahan. So one way din yan ng pag-atake sa depensa. Kahit na hindi lang yan ang only way para sa Boston. Iniswing na naman nila sa corner kay Holiday. At ganun pa rin, si Tatum ay may post-up opportunity pa rin dito at pwede siyang pasahan ni Holiday. Ngayon, itong sina Washington at Lively minaman-manan muli yung posibleng pagbigay kay Tatum dyan sa ilalim. Tapos hindi rin maganda ang ginawa ni Tim Hardaway Jr. dito mga idol. Alam ko turo din ng mga coaches na wag i-give up ang baseline drive. At yan actually ang nangyari talaga para sa Boston. Small defensive laps lang to. Makakasabay naman si Hardaway dyan pero naglaps lang siya ng saglit. Nagkamali lang siya kaya kailangan na tuloy ng help defense na lumapit. In which nag-cause na si Lively ay lumapit dito bigla kay Brown kaya libreng-libre na si White, biglang 6 na. Tapos sa sumunod nilang possession, ganito naman ang ginawa nila. Napaswitch si Kyrie kay Tatum dyan mga idol. So diba, medyo tulad lang din doon sa kanina na sumusubok din si Tatum na humanap ng post-up opportunity sa lahat ng hahawak ng bola na kakampi niya. Pero hindi katulad kanina mga idol, ngayon hindi na nag-swing ng bola yung Boston at rumekta na kay Tatum. Di nakatingin si Kyrie dyan. Basag na naman ang depensa, foul pa nga dapat yan. Ito ay same play pa rin na pinatatakbo ng Celtics although nag-adjust na ang Dallas at si PJ piniling dumikit pa rin kay Tatum imbis na lumipat sa iba. At ganon pa rin yung Celtics, sinubukang mag-post up dito ni Tatum pero wala na siyang advantage ngayon hindi katulad kanina. And ISO na lang yung ginawa niya rito so kita nyo kung ganito lang lagi ang depensa ng Dallas na wala silang pinalalampas na player ng Celtics para makapag-drive, siguro nanalo sila. Good contest yan para kay PJ although kayang ipasok ni Tatum yan. Dahil din sa miscommunication ng Boston, naka-easy dunk si Lively, 2 na lang ulit. Syempre, babawi ang Celtics mga idol at medyo may lituhan pa na nagaganap dito.
Tao kasi ni Lively sa Holiday tapos gusto siguro ni Holiday na siya ang magbibigay ng pick kay Brown. Pero sabi ni White na siya na. Kita nyo sila na nagtuturo-turo dito. Bilib din ako dito sa Celtics mga idol kasi itong gagawin ni Brown tough shot din. At hindi rin naman mismatch gaano yung tao niya ngayon na si Hardaway, sadyang nangibabaw lang din yung husay ni Brown. Hindi nakatalo ng mataas si Hardaway doon kumpara mo kay Brown na in rhythm niya ito ititira. Parang Jerry West lang din, RIP kay Logo. Ito rin yung sinasabi natin kanina mga idol. Sa opensa ng Dallas, kapag ganitong nag-switch ang big man, talagang kukunin nila ang opportunity na ito para umatake. Expected mo na yon. Hindi tulad sa Celtics na minsan kinukuha nila, minsan hindi. Like, di mo talaga alam. And good job na naman din sa pagsabay dito. Signature tira to ni Kyrie sa kanan, Mintes. May mga good looks din po itong Dallas mga idol, tulad dito na fina-foul na ni White si Hardaway ng sadya. Binabatak niya yung braso pero hindi na lang pinutuhan ni ref para makatres yung Dallas. Open to pero wala pa rin talaga. So okay din itong ginawa ng Boston mga idol sa iilang parte ng opensa dito late in the fourth quarter. May nakikita kang mismatch pero hindi agad nila yun inaatake, deliberate at parang tinatago pa muna nila bago nila i-exploit yun. Di tulad ng Dallas na predicted mo na kung ano ang kanilang gagawin. Kaya nung may opportunity na talaga para i-exploit ang kanilang advantage, nagagawa rin nila yon kaya hula ng hula ang Dallas sa kanilang depensa. Kahit saan kasi ay kaya silang saktan eh. Sayang lang fouled out na si Luka sa mga panahon na ito at baka iba pa ang usapan natin ngayon mga idol kung sakali. Safe to say siguro na Boston na ang magkakampyon ngayong taon, 3-0 na eh. Unless na lang maging beermen sila bigla. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin po ang ating very first merch. Ako ang nag-design nitong mala vintage na Kobe shirt. 689 lang yan. At ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page. Pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button. Mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At ako nga pala si Jonas PB. And as always, hanggang sa muli.